Nakabungguan ng dalaga ang masungit na lalaki kaya binungangaan niya ito. Natarante siya nang makitang napakagwapo nito. Ilang buwan na ang nakakaraan nang magtapos sa pag-aaral niya sa kolehiyo si Neida. Gumraduate siya sa kursong Information Technology. Ngayon ay mayroon na siyang magandang trabaho sa isang kilalang kumpanya sa Pasig. Dahil matalino at masipag ang dalaga ay madali siyang na-promote bilang manager. Hindi lang matalino si Neida, nagtataglay din siya ng magandang mukha at pangangatawan. Mabait din siya at madaling pakisamahan pero pagdating sa pagpili ng magiging nobyo ay mataas ang kanyang panuntunan, hindi naman siya naghahangad ng kasing talino niya, o mayaman ang hinahanap niya ay yung kakaiba, ewan ba niya. Pero wala pang lalaki na pumapasa sa panlasa niya. Uy, ikaw na ba yan, Neida? Wala pa ring nagbabago, napakaganda mo pa rin, gulat na sabi ng dati niyang kaklase na si Riza. Magkasama sila nung nag-aaral pa sila sa kolehiyo. Di sinasadyang nagkita sila nang namimili siya sa grocery. Riza, kumusta ka na? Long time no see ah. Ikaw din, hindi nagbabago. Magaling ka pa ring tumingin ng maganda, biro niya. Nagkatawanan ang dalawa. Nagyaya si Neida na magkwentuhan sila sa may food court. Kung ano-ano ang napag-usapan nila hanggang sa dumako sila sa pakikipagrelasyon. Kailan ka ba magkaka-boyfriend? Sa batch natin, ikaw na lang ang nahuhuli. Ako may 2 anak na at yung iba nating mga kaklase, si Cindy na pinakabata sa atin ay buntis na rin, kwento ng babae. Wala pa, hindi pa siya dumarating sa buhay ko. Baka nga hindi pa iyon ipinapanganak, sabi niya. Marami na akong naging manliligaw, pero wala sa kanila yung hinahanap ko, saad pa niya. Ang taas naman yata kasi ng standard mo pagdating sa pagpili ng nobyo, wika ni Riza. Hindi ko rin alam, basta may hinahanap ako sa lalaki na hindi ko makita sa mga manliligaw ko. Sa ngayon, nagsawa na siguro sila, nainip o natakot na, wala nang nagtatangkang ligawan ako, aniya. Pero sana naman ay mahanap mo na ang magiging kabiyak mo, hindi ka na rin ba mabata, baka mahirapan ka na manganak niyan, sabi pa ng babae. Pwede pa naman, 28 pa lang naman ako, saka ayoko ring madaliin ang pakikipagrelasyon. Kadalasan kasi kapag minamadali ay hindi maganda ang kinalalabasan, kaya para sa akin hihintayin ko na lang na dumating ang tamang lalaki, mas maganda yung hinihintay kaysa sa hinahanap, di ba? Tugon niya. Pagkatapos nilang mag-usap ay nagpaalam na sila sa isa't isa, nangako sila na magtatawagan at mag-chat-chat na lang. Paglabas niya sa grocery ay hindi niya inasahan na bubungguin siya ng isang lalaki, nabitawan niya tuloy ang mga pinamili niya. Pas ang gala. Ano ka ba naman kuya? Tinitingnan mo ba ang nilalakaran mo? Inis na tanong niya. Nilinggan siya ng lalaki pero nakatungo ito at hindi siya direktang tinitingnan. Ikaw na nga itong bumunggo sa akin, ikaw pa ang galit, supladong sabi nito. Aba, ang bastos na ito, hoy, ikaw itong walang pakundangan tapos sisigawan mo pa ako. Buwisit ka, gigil na sabi niya habang pinupulot ang mga nalaglag niyang pinamili. Pwede ba, wala akong panahon na makipagtalo sa iyo, miss, nagmamadali ako kaya please lang tumabi ka sa daraanan ko, sagot ng lalaki. Nang sulyapan ni Neida ang lalaki ay nanlaki ang mga mata niya, biglang bumilis ang tibok ng puso niya, natarante siya at pinamulahan ng pisngi, sinungitan na nga siya, kinilig pa siya. Kung tinutulungan mo ako sa pagpupulot ng mga nahulog kong pinamili edi sana ay hindi ako nakaharang sa daraanan mo at, hindi na natapos ni Neida ang sasabihin dahil yumuko ang lalaki at tinulungan siya sa pagpupulot. Oh, eto na, para hindi mo na ako bungangaan, sabi ng lalaki, hindi pa ito tumitingin sa kanya. Ang gwapo pero masungit at antipatiko naman, mariin na sabi niya. Hindi alam ni Neida kung bakit niya yun nasabi kaya agad na namula ang pisngi niya. Nakakataranta naman kasi ang presensya ng lalaki, napalingon ito sa kanya. Tinitigan na siya nito. Anong sinabi mo, miss? Tila natigilan rin ang masungit na lalaki nang mapagmasdan siya. Makalipas ang maraming taon, Mommy, ano na po ang nangyari doon sa babae at sa lalaki? Tanong ng 8 taong gulang na batang babae na panganay na anak ni Neida.
Sa tingin mo, anak, ano ang nangyari sa dalawa? Nangingiting sabi ng babae. Inaway po nung lalaki ang babae dahil tinulungan na nga niya, sinungitan pa siya, sagot ng bata. Hindi, iniwan ng lalaki yung babae habang nagpupulot ng mga pinamili, kasi nagmamadali na yung lalaki, sabad naman ng 7 taong gulang na batang lalaki na bunso niya. Mali kayo mga anak, wika ng Mr. ni Neida. Kanina pa pala ito nakikinig sa kwentuhan ng mag-iina. Daddy, ano po ang nangyari, alam niyo po ba? Tanong ng panganay. Ngumiti ang lalaki, nang makilala ng lalaki ang babae ay nagkaroon siya ng bagong pag-asa na magmahal muli. Anito? Ano pong ibig niyong sabihin, Daddy? Tanong ng bunso. Kaya kasi masungit yung lalaki na nakabungga nung babae ay dahil iniwan siya ng girlfriend niya at ipinagpalit sa iba, pero nang makilala niya ang babae ay muling tumibok ang puso niya at nabuhayan siya ng loob para sa panibagong pag-ibig, tugon ng lalaki. Kakamo-kamot naman ng ulo ang dalawang bata, ni hindi maunawaan ang sinabi ng kanilang ama. Maya-maya ay nakatulog na ang mga ito sa kwarto. Paglabas ng mag-asawa ay kinurot ng babae ang mister sa tagiliran. Ikaw talaga, kung ano-ano sinasabi mo sa mga bata, sabi niya. Totoo naman ang sinabi ko napaibig mo ako nang una kitang makita, masuyong wika ng asawang si Milton. Ang sabihin mo, na wala ang kasungitan mo nang masilayan mo ang beauty ko, hump, nangingiting sagot ni Neida. Ganoon na nga, kaya nga mahal na mahal kita, sweetheart, tugon ng lalaki sa kahinalikan siya sa pisngi. Muling kinilig si Neida sa ginawa ng mister, naalala niya tuloy ang huling pag-uusap nila ng kaklase niyang si Riza tungkol sa pag-aasawa, di niya inasahan na sa araw na yon ay makikilala niya ang lalaking nakalaan sa kanya. Pag nagkausap ulit sila nito ay ikukwento niya ang love story nilang dalawa ni Milton. Pagkatapos maglambingan ay pumasok na sa kwarto nila ang mag-asawa, ay nalalayan ni Milton si Neida sa kama habang dahan-daang hinimihas naman ng babae ang nakaumbok na tiyan dahil kasalukuyang nagdadalang tao ulit si Neida sa 3 nilang anak.